Latin equivalent of the ad cautelam, meaning they're filing the pleading with caution. Of course, I was very, very happy about that. Wow, para very bang nabunutan ako ng tinik. Matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang boydilang ginagawa sa Kongreso. Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sapat na po yan para isang Pilipino ay maging natural born Filipino. Abay, ang boydila ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Well, boydila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. So ang talunan, full stop. Hindi po pwede na siya'y mapoproklima kung madidisqualify yung naproklima. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista. Kasi nga, importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong Dadagan, Balita News Update. Welcome back mga kabayan. Nagbabalik naman ho tayo at ngayon po may pag-uusapan ho tayo patungkol ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung kanyang pinadalang sagot patungkol ho sa subpoena or summon na pinadala ho ng impeachment court dyan sa Senado. At pag-uusapan din ho natin mga kabayan itong si Boy Dila Atras Abante na kung saan po mga kabayan ay hindi ho pinaabante ng Korte Suprema. Ang saya-saya niya pa dito mga kabayan, tuwang-tuwa ho siya. Talagang sabik na itong magpa-proklama na kung saan pinakansila ho ng COMELEC 2nd Division, yung kanyang katunggaling si Uy na kung saan ay naproklama na ho mga kabalitaan. Ang tanong ho natin dito sa isyong ito dyan sa 6th District ho ng Maynila, sino po ba ang kasalukuyang congressman mga kabalitaan? Yun po ang ating aalamin. Maya-maya lamang ho mga kabayan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan ho. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suwestyon. At i-turn on po yung ating notification bell para ho hindi tayo mawala. At agad-agad nyo pong mapanood ang ating mga latest uploaded video mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, welcome ho kayo dito at subscribe na, no? Para mas dumami pa ho tayo at meron hong gumurgor sa ating bahay, meron din naman hong dumagdag mga kabaitaan ng mga subscribers. Maraming salamat. Pag andyan pa ho kayo, andito pa rin ho tayo sa ating munting bahay. Ngayon po, tutungo na ho tayo. Balita mula ho sa UNTV na kung saan po ay sumagot na ho itong si VP Sara Duterte sa summons ng impeachment court na kung saan isinumiti ho diyan sa Senado. Kumbaga, ipinadala na dito sa Senado mga kabalitaan. Gandang gabi, Asher. Ano ba ang nilalaman ng sagot sa summons ni VP Sara Duterte? Magandang gabi naman, June. Void ab initio, void from the beginning, na ibig sabihin ay mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers ng pangalawang pangulo na bilang sagot sa summon ng impeachment court. Paglabag sa 1-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Unang dinala ang kopya sa House of Representatives mag-aalas 4 ng hapon kanina na kinumpirma ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara. Isinumite ito ng kinatawan ng defense team alinsunod sa requirement ng impeachment court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatayong clerical staff ng impeachment court. Pagkatapos nito, bibigyan naman
naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ika-5 araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa Lunes, June 30. Tanghali naman ng June 30 nakatakdang magtapos ang panunungkulan ng mga kongresista sa 19th Congress. Batay sa timeline na ipiniresinta ni Attorney Reginald Tongol sa isang press conference noong Sabado, sinabi nito na pang-anim na ito sa 11 hakbang ng filing ng reply ng prosecution panel. Ibig sabihin, nangangalahati na ang mga ginawang hakbang ng impeachment court, patuloy na nagpapatuloy ang pag-usad ng paglilitis. Habang ang mga kasunod na proseso mula Step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng plea, habang Step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahad ang facts at ililista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng korte. So yun po, malinaw na nagsumiti na ho dyan sa Senado itong si VP Sara Duterte, at sinabi niya nga ito ay isang basura. Isang scrap lang ho ito, mga kabalitan, dahil nga po ay simula sa pool, alam naman ho natin yung mga binabala ko nila ay intention ho talaga na tanggalin, sipain, i-impeach si VP Sara Duterte dyan sa Kamara. At yung ano ba ang prosesong ginawa ho nila para maisakatuparan ho yung kanilang gusto. Yun po yung mga akusasyon ko na 125 million na ginasta ni VP Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Pero ang tanong ho dyan, mga kabitan, bakit ho ba na nagasta lamang ni VP Sara Duterte yung 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw? At agad-agad ho silang gumagawa ng paraan para ho makakuha ng kopya dyan sa COA, at hindi ho nila ipinaliwanag na maari ho na magasta ho itong 125 million sa ilang araw lang dahil po ay patapos na ho yung taon. Yun ho sana hindi ho nila in-explain doon. At ang rason ni VP Sara Duterte, bakit ko ba itatagal ko sa opisina yung 125 million pesos? Gusto nyo ba akong ma-liquidate, at pag nalaman ho nito ay talagang malintik lang walang ganti yung mangyayari ho sa akin ng COA? So kailangan i-release niya ho para hindi ho siya maabutan ng liquidations. Kasi nga bawal ho yan na itiner sa kanyang mismong opisina yung budget para sa isang taon na iyan ng confidential funds, mga kawitan, dahil yan po ay hindi swako, hindi na ayon sa ating batas, mga kabalitaan. Kaya doon sila humuhugot ng lakas na loob na paano nila ginasta yung pera na 11 days lang daw, mga kabalitaan. So ginawa ho nila tayong bobo, ginawa ho tayo nilang angat. Akala siguro nila hindi natin maintindihan, mga kabalitaan. So ano po ba yung answer di ko tila, mga kabalitaan? Ito, alamin ho natin dyan mismo sa Senado, at may pagpapaliwanag ho dito si Sir, mga kabalitaan, para maintindihan din ho natin, kasi hindi tayo mga abogado. Pwera lang sa mga abogado na nanonood ho dito sa ating programa ngayon, mga kabalitaan. Sir, ano lang po yung sabihin ng ad count? Answer without, answer ad count na lang. They're filing it with precaution. Yun naman ang Latin equivalent of the ad cautelam, meaning they're filing the pleading with caution. Meaning, hindi nila kinikilala yung jurisdiction? Maybe in their minds, they like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila ng answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. Okay, so precaution, mga kabitan. Parang hinto muna. Kasi may argumento ho tayong gagawin dyan. May diskusyon ho tayong gagawin dyan, mga kabitan. Parang gano'n, no? Didibatihin yan at kukontrahin ho yung impeachment na yan, mga kabitan. At dito ho tayo kay Benny Abante. Ngayon po, itong si Benny Abante, ang saya-saya niya ho dito. Itong si Boy Dila, mga kabitan, na napakadumi pa yung dila. Ang puti, parang walang toothbrush. Paano nag-toothbrush yung matanda? Parang ganun-ganun lang siguro, tapos ilang seconds lang, wala na. Yung dila, hindi na isinama. Nung lumabas yung dila niya, puting-puti ho, mga kabitan. Akala mo parang may residue sa, sa tawas, mga kabalitaan. Sobrang puti. Alam niyo gumagamit to ng tawas? Pumuputi yung dila, may mga residue natitira. Parang ganun yung kakulay, mga kabalitan. Hindi ko sinasabi, Parang ganun yung kakulay na parang may residue nga.
Pero hindi ko sinasabing gumagamit itong si Atas Abante, mga kabaitaan. Kasing kulay lang, kasing puting-puti eh. So, ang saya-saya niya ho rito dahil nga po akala siguro makakaupo na siya agad-agad na kung saan ay naproklama na. Pero yung second division ho ng COMELEC ay nako, nakain. Nakakita siguro nakasilip siguro ng may huwagang puting sobre, mga kabaitaan. Ito po, panoorin natin. Napakasaya ho ni Atas Abante ho dito, mga kabalitaan. Kong Benny, ano po yung reaction ninyo when you learned about the news this morning that Joey Uy has been disqualified by the second division of COMELEC? Of course, I was very, very happy about that. Wow, para very bang nabunutan ako ng tinik at pangalawa, that I was actually, vindicated. Vindicated. Kayo po ba ang nag-file ng disqualification case against Joey Uy? Yes, I did. Upon learning that he is actually a naturalized citizen. Di ba? Ang saya-saya, napangiti-ngiti pa yung matandang ulupong, mga kabalitaan eh. Itong si Boy Dila. Yun pala, bagay yung kanyang apelyido, Abante sana, para umabante na agad eh. Kaso hindi siya pinaabante ng Korte Suprema dahil naglabas ng desisyon yung Korte na kung sino yung unang pinili ng taong bayan na nanalo at matanggal ho itong isang si letter A matanggal ho dahil nga na disqualifika, ay hindi ho ito makakaupo itong si letter B, mga kabalitaan. So dito siguro, nung narinig siguro niya, parang gusto niya siguro ihampasin yung mga lamesa sa bahay niya siguro. Nawawala yung pagkabanal na pastor nito, mga kabalitaan, banal na aso. So ito si Harry Roque talaga parang galit na galit din to ay. May patama ho rin to kay Boy Dila, mga kabalitaan. May patama rin to eh. Pakinggan ho natin itong si Attorney Harry Roque ay isinalaysay niya ho kung bakit hindi ho makakaupo dito si Boy Dila, mga kabalitaan. Bunti ko na makalimutan. Si Boy Dila, mga kabalitaan, hindi daw makakaupo dahil may desisyon na yung Korte Suprema. Panoorin ho natin at makinig tayo dito, mga kabalitaan. Well, ngayon po pag-usapan po natin ang kaso nitong si Benny Abante, si Boy Dila, di ba? Well, delat, hindi ka pa rin makakaupo. Delat. Abay, ang akala niya, siya ay makakaupo na bilang kongresista, miski siya ay natalo. Ba't belat yung tawag niya? Ang belat sa amin sa mga Bisaya, medyo medyo sensitibong parte ng katawan ng babae. Sabi boy belat daw. Okay, tuloy tayo dito, mga kabalitaan. Si Joey Uy, matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang Boy Dilang ginagawa sa Kongreso, kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikim po siya na hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang COMELEC. Kinuntsaba ang COMELEC at sinabi na hindi raw natural born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po, kung hindi ko nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sapat na po yan para isang Filipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, syempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka pa, bakit po ang second, yung parang second, anong tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang Certificate of Proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay, ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not married or hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklama si Uy, saka siya i-disqualify. Now, syempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Kasi nga, napakatinding
aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya matinding kaalyado ng administrasyon, siyempre napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni Joey Uy na siya, ang nanay niya ay natural born Filipino, talagang wala pong kaduda-duda. Simple lang po yan. At sa mga abogado, alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. So nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong 12 naiiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada 3 taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklima ang mga kongresista, wala tayong Kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng Kongreso, dahil ang pinaka-importanteng gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ibig sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siyang madideklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, maproklema yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang mga kandidato para sa kongresista, nagkaroon ng ganitong kontrobersiya pagdating kay Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na proklema na, at hindi pa nag-a-assume ng opisina, meron pa talagang jurisdiction ng COMELEC, no? Pero ang COMELEC dapat magdesisyon pagdating sa issue ng citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag ng co-waranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto yan. Kasi kung yan po ay yung nauna ng aksyon para ideklarang null and void yung kanyang certificate of candidacy, yan po isakop na ng pre-proclamation controversy. No? Importante na kapag naproklima na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng co-waranto. So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng co-waranto petition, pero sa tingin ko po hindi kasi napakabilis namang decision yan. Wala pang 1 buwan ang eleksyon natin, meron silang decision sa co-waranto. So sa tingin ko, ito ay pa rin sa pre-proclamation controversy, no, na dapat hindi na-entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boy Dila ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Well, Boy Dila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Ang Korte Suprema, ito po yung Mangundadato versus COMELEC, na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, full stop. Hindi po pwede na siya mapoproklima kung madidisqualify yung naproklima. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista. Kasi nga, importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So ito pong decision nito, ay ito po ngayon ang applicable kay Boy Dila. Bagamat nagdidiwa na si Boy Dila na akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa Huwad Committee, hindi, Boy Dila. Buti nga, belat. Hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, matapos maproklima, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan, kung maghalal na naman ang taong bayan ng bagong kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa M-Bank kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa dong non-lawyer, no? Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural-born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong decision nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema,
ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo miski pa ma-disqualify yung nanalo. So, dyan na lang ho tayo mga kabaitan dahil malinaw naman ho yung explanation ni Attorney Harry Roque na hindi ho talaga makakaupo dahil nga po sa naging desisyon ng Korte Suprema na yung si letter A pag nanalo at na-disqualify kinansila yung kanyang Certificate of Proclamation ay hindi maaaring makakaupo yung kanyang katunggali lalo na itong si Boy Dila mga kabalitaan dahil hindi ho siya hinalal para manalo, talo nga o lats nga mga kabalitaan. Itong si Boy Dila Abante Banal na Aso mga kabalitaan. Kaya anong sabi ni Attorney Niel Abayon ho mga kabalitaan? Ang pinaka-conclusion po natin, or number 5 po, sino sa ngayon ang totoong congressman ng Manila 6th District? As of the time of this recording, June 23, 2025, ang totoong congressman pa rin po ng Manila 6th District is still si Congressman Joel Chua Uy po. Siya pa rin po talaga yung congressman. Again, because number 1, nasa COMELEC division pa lang po, nasa more or less, nasa end bank pa lang, nag-MR, wala pa po sa Supreme Court. Therefore, yung masusunod pa rin po talaga is yung proclamation na ginawa in favor of Congressman Joel Chua Uy, okay? Kasi yung decision ng COMELEC, gusto nila ipaanal yung proclamation, tapos i-declare si Congressman Abante. However, since wala pa nga pong finality yun, mag-MR pa sa, or pwede pang mag-MR sa NBank, tapos later on pwede pa mag-appeal sa Supreme Court. So yung susundin pa rin po talaga ngayon is the actual proclamation already done in favor po of Congressman Joel Chua Uy. So ngayon, so malinaw rin ho, yun po yung legal na explanation, professional na explanation ho ni Attorney Niel Abayon patungkol ho dyan kung sino ba talaga sa 6th District ng Maynila ang kasalukuyang congressman. E di yung naproklama sa COMELEC kasi nga mahabang proseso ito. Pag napunta ho ito sa Korte Suprema, malamang sa alamang ay hindi ho talaga makakaupo itong si Boy Dila mga kabalitaan. Pera na, ika nga, naging bato pa. Kasi maraming pera sa Kongreso eh. Nandyan yung pera ho ng bansa natin. At siguro, ito, mangiyak-ngiyak na naman to at nabubuesit. Sana walang binabasag na mga gamit ni Boy Dila mga kabalitaan. Kasi hindi talaga ito makakaupo. Kaya ang tanong ko lang po sa inyo mga kabitan, kayo po ba ay papayag na ibalik ko sa Kongreso ang isa sa miyembro ng mga buaya dyan sa House of Retaliation? Para naman maghasik ng lagi mga kabalitaan. Para masira na naman yung ang imahe ng Kongreso. So papayag ba kayo na ibalik at paupuin dyan sa Kongreso itong si Boy Dila Atras Abante mga kabalitaan? Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, as usual ho, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, and of course, i-share niyo po ang videong ito. Then sa mga bagong salta, maraming salamat. Subscribe na rin ho kayo. Sa hindi pa po nakapag-open sa kanilang notification bell, pindutin nyo lang po ang notification bell dyan mga kabalitaan. Sa mga nagnais na maging exclusive member sa ating munting bahay, click nyo lang po yung na-join button dyan. Malaking tulong na rin ho yan sa ating or sa inyong lingkod para ho tayo magpapatuloy sa paglalahad ng mga totoo at komprehensibo na mga impormasyon at balitaan at tayo handa hong tumuwid sa mga binaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga bangagers, mga kabalitaan. Pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam. And of course, ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands na parati hong nagbabantay dyan sa Duterte Street mga kabalitaan na hindi ho talaga nila ito tatapusin hanggat hindi makakalabas sa bahay ni Kuya si Tatay Digong Duterte. Manalangin lamang ho tayo na sana maging malakas pa rin ang pangangatawan ni Tatay Digong Duterte dyan sa The Hague Detention Facility mga kabalitaan. At saludo rin po sa ating mga makabagong bayani nating bansa, ang mga overseas Filipino workers saan mang lupalop ng ating mundo. Mami Rose at Tobias family, Boss Toby diyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At of course, itong si Ana Santos and si Corazon
Zeneca. Tama na ba? Parang hindi ko pa makuha yung Corazon Zeneca. Correct me if I'm wrong. At ulitin ko po sa mga gustong maging exclusive member, pindutin nyo na po yung join button. At of course, babatiin din po natin yung ating exclusive members na sila si Boss Romeo de los Reyes, Ma'am Rosana Concepcion, and of course, Elijah TV, mga kabalitaan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik sa mga ilang oras at huwag kalimutan panatilihing tumutok dito sa ating munting bahay, Danagan Balita, Reaction Video News Update. Kung magpapaalam po, to God be the glory. Wawa, chip chip! Peace out! Danagan Balita.